Ang pag-iwas sa kapahamakan, babala ni Haring Solomon sa paggagarantor ng utang. Halos lahat sa atin ay may malambot na puso at taglay sa naawa sa kapwa, lalo na sa mga nagigipit sa buhay. Ang ating mga puso ay palaging handang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ngunit, dapat ba tayong maging garantor ng utang ng iba? Nasa kautusan ba ng Biblia na dapat ibigay ang ating taimtim na tulong sa lahat ng lumalapit sa atin? Sabi ng Diyos na kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, kumatok ka lang at iyong hinahanap at iyong mahanap ang solusyon. Subalit, may mga payo at babala rin ang Biblia tungkol sa paggagarantor ng utang. Yan ang ating tatalakayan ngayon. Sa video na ito, tatalakayan natin ang mga babala ni Haring Solomon tungkol sa paggagarantor ng utang. Alamin natin kung bakit mahalaga ang pagiging maingat sa ating mga desisyon pagdating sa paggagarantor at kung paano tayo makakaiwas sa mga posibleng panganib at kapahamakan na dulot nito. Halina't samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan na puno ng karunungan mula sa aklat ng Kawikaan. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Barin Balance, ang channel kung saan nagbibigay kami ng mahalagang impormasyon at payo para sa iyong araw-araw na buhay. Naisip niyo ba kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paggagarantor ng utang? Sa pagkakataong ito, bibigyan natin ng pansin ang mga aral mula kay Haring Solomon na matatagpuan sa aklat ng Kawikaan. Halina't tuklasin natin ang mga payo na ito upang maiwasan natin ang mga posibleng kapahamakan na dulot nito sa atin. Narito ang mga babala ni Haring Solomon. Mula sa Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 5. Anak ko, kung ikaw ay nanagot para sa iyong kaibigan o nagbigay ng iyong kamay sa isang estranghero, kung ikaw ay naipit ng mga salita ng iyong bibig at nahuli ng mga salita ng iyong bibig, gawin mo ito, anak ko, at iligtas mo ang iyong sarili. Sapagkat ikaw ay nahulog sa mga kamay ng iyong kaibigan. Pumunta ka, magpakumbaba ka, at hikayatin mo ang iyong kaibigan. Huwag mong bigyan ang iyong mga mata ng tulog, ni ang iyong mga talukap ng antok. Iligtas mo ang iyong sarili sa parang usa mula sa kamay ng mga ngaso, at parang ibon mula sa kamay ng mga ngaso. Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 15. Ang may tiwala sa kanyang kapwa ay tiyak na magdurusa, ngunit ang tumatangging maglagay ng kolateral ay ligtas. Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 18. Ang isang tao na walang isip ay nag-aabot ng kamay at nagiging garantor sa harap ng kanyang kapwa. Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 26 hanggang 27. Huwag kang maging isa sa kanila na nakikikamay o sa kanila na mga garantor ng mga utang. Kung wala kang maibabayad, bakit kukunin ang iyong higaan mula sa ilalim mo? Mga prinsipyo mula sa Kawikaan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na babala sa paggagarantor ng utang ng iba. Ang pagiging garantor ay nagdadala ng malaking responsibilidad at panganib. Kapag tayo ay naggagarantor, ilalagay natin ang ating sarili sa posisyon na maaaring magdulot ng pinansyal na pasanin at kapahamakan. Karagdagang payo ni Solomon. Bilang isang hari at isang tao ng karunungan, itinuro ni Haring Solomon sa kanyang anak ang kahalagahan ng pagiging
maingat sa mga desisyon sa pananalapi. Ang, ang pagbibigay ng garantiya para sa utang ng iba ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga problema na maaaring makasira sa ating sariling kalagayan sa buhay. Pangarap ni Solomon para sa kanyang anak. Isa sa mga pangarap ni Solomon para sa kanyang anak ay ang magkaroon ng maayos at mapayapang buhay. Nais niyang magtagumpay ang kanyang anak at makaiwas sa mga problema na dulot ng hindi maingat na mga desisyon. Ang kanyang mga aral ay gabay para sa atin upang maiwasan ang mga pagkakamali at makamit ang isang masaganang buhay. Bilang pagtatapos, o kaya't mga kaibigan, tandaan natin ang mga babala ni Haring Solomon. Maging maingat tayo sa paggagarantor ng utang at laging isaalang-alang ang mga posibleng panganib na dulot nito. Kung nais nyong magkomento o magbigay ng kaalaman tungkol sa paksang ito, maaari kayong magbigay ng impormasyon dito. At kung sakaling may lilitaw pang ibang bahagi ng kasulatan mula sa ibang disipulo o matatalino sa kapanahunan nila, ano kaya ang maaaring mangyari sa Biblia natin? Babaguhin ba o uulitin ang pagkakasunod-sunod? Ibahagi ninyo inyong mga opinion sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito upang mapanatili ang ating mahalagang talakayan. Maraming salamat at patuloy tayong matuto mula sa karunungan ng mga sinaunang kasulatan. Maraming salamat po.